kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe na puno ng hiwaga at takot? Sa gitna ng maingay na EDSA, isang aksidente ang magbubukas ng pinto patungo sa isang madilim na misteryo. Ang kuwintas na may kakambal na kadiliman ay magdadala kay Alexa sa isang karanasang hindi niya inaasahan. Makinig hanggang dulo at alamin kung paano haharapin ng isang pamilya ang panganib na dala ng isang antigong hiyas na may kapangyarihan mula sa nakaraan. Sa gitna ng naguunahang mga sasakyan at busina sa EDSA, kita ang pagod sa mukha ni Alexa habang nagmamaneho pa uwi galing sa kanyang trabaho sa Makati. Software engineer siya at halatang bugbog na ang katawan niya sa trabaho. Biglang may kutseng sumulpot at bumangga sa gilid ng kanyang sasakyan. Bumulaga ang ingay ng nagkakalas na bakal at basag na salamin. Nawalan ng malay si Alexa habang nakakulong sa loob ng sasakyang wasak. Sa ospital, tahimik na nakaupo si Carlo sa tabi ng kama ni Alexa. Mahigpit ang hawak sa natitirang kamay ng asawa. Ang isa pa kasing braso ni Alexa natatakpan ng maputing benda. Ang kwarto ay puno ng mga bulaklak at get well soon cards, pero ang lungkot sa mukha ni Carlo hindi maitago. Sa bahay nakatambak ang mga resibo at billing statement sa mesa. Tila ba'y mga bundok ng utang na hindi alam ni Carlo kung paano aakyatin. Walang kasiguraduhan, walang liwanag sa dulo ng tunnel para sa kanya. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa mag-asawa ngayong napapaligiran sila ng mga pagsubok? Sa isang opisina na parang museo sa dami ng libro at lumang gamit, ipinakita ni Dr. Salazar kay Alexa ang isang antigo at misteryosong kwintas. May kakaibang aura ito. Parang may sariling mundo ang kwintas na iyon. Sa kanilang sala, dahan-dahang isinuot ni Alexa ang kwintas sa kanyang leeg habang tinitingnan siya ni Carlo. Makikita mo sa mukha ni Carlo ang halo-halong damdamin. May duda pero may bahid din ng pag-asa. Lumipas ang ilang araw, unti-unting nagbago ang aura ni Alexa. Mas masigla siya, mas puno ng buhay. Nakikipaglaro siya kay Mia sa sala na puno ng mga laruan at mga gawang kamay na Pinoy. Parang may mahika ang kwintas o baka naman may iba itong dala. Habang masaya si Alexa sa mga pagbabago, hindi maiwasan ang tanong, ano nga ba ang kapangyarihan ng kwintas na ito? Makakabuti kaya ito sa kanila o may dala itong dilim na di pa nila nakikita? Sa kalaliman ng gabi, biglang napabalikwas ng bangon si Carlo mula sa kanyang pagkakatulog. Isang hindi maipaliwanag na kaluskos ang pumukaw sa kanyang pandinig. Nagmumula sa ibaba ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang bumaba, bitbit ang isang flashlight at tinahak ang madilim na hagdanan. Ang tanging ilaw na gumagabay sa kanya ay ang bahagyang kumikinang na kwintas ni Alexa na tila ba may sariling buhay sa gitna ng dilim. Ang kanyang puso kumakabog sa bawat hakbang habang ang katahimikan ay napupuno ng kanyang mabibigat na paghinga. Kinabukasan habang abala si Carlo sa paggawa ng kanyang mga disenyo sa computer, bigla na lang nag-flicker ang screen niya. Napalingon siya sa kanilang silid at napansin ang ilaw na kusang namamatay sindi na parang may sariling isip. Napalunok si Carlo, ang kanyang damdamin ay halo ng pagkabahala at pagtataka. Ano ba to? Bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa ilaw na tila nagpapahiwatig ng isang babala. Isang tahimik na gabi, habang nagbabasa ng libro, naramdaman ni Carlo na parang may mga matang nakatitig sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga anino na nililikha ng kanilang mga kasangkapan sa bahay. Ang pakiramdam ng pagiging bantay sarado ay hindi niya maalis sa kanyang isipan at nagsimula na siyang magduda sa lahat ng bagay sa paligid niya, pati na rin sa kwintas na suot-suot ng kanyang asawa. Ano kaya ang misteryo na bumabalot sa kanilang tahanan?
Sa paghahanap ng katotohanan, nag-set si Carlo ng video call kay Dr. Salazar. Sa kanilang pag-uusap, hindi maiwasan ni Carlo na mapansin ang mga libro tungkol sa okultismo at mga anting-anting na makikita sa background ng doktor. Doc, ano ba talaga ang kwintas na to? Tanong ni Carlo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at desperasyon na malaman ang katotohanan. Isang araw habang naglilinis si Carlo sa kanilang bahay, isang lumang larawan ang kanyang natagpuan. Isang babae na suot ang katulad na kwintas ang nakangiti sa larawan. Hindi niya mapigilan ang pagkagulat sa pagkakahawig ng babae kay Alexa. Bakit parang kilala ko siya? Tanong ni Carlo sa sarili habang ang kanyang isipan ay nagugulo sa mga posibilidad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik si Alexa mula sa palengke kasama si Mia. Agad napansin ni Carlo ang pagbabago sa aura ni Alexa, na tila mas malalim at mas seryoso kaysa dati. May nangyari ba sa palengke, mahal? Tanong ni Carlo. Ngunit ang sagot ni Alexa ay tila ba may itinatagong hiwaga na hindi niya mabasa. Ano kaya ang dala-dala ni Alexa mula sa kanyang pagbabalik at paano ito magbabago ng takbo ng kanilang buhay? Ang bawat sandali ay nagdadala ng mas marami pang katanungan kaysa kasagutan at si Carlo ay hindi na makapaghintay pa na malaman ang lahat. Ngunit hindi niya alam ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay magdadala ng mas matinding kaguluhan at katakutan sa kanilang tahanan. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng kwintas ng kadiliman? Sa sala ng kanilang bahay nakatulala si Alexa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa TV na puro static. Ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang ng mahinang ugong ng telebisyon. Pumasok si Carlo, nagtataka sa kakaibang kinikilos ng asawa. Alexa, anong nangyayari sa iyo? Tanong niya, pero walang tugon mula sa asawa. Pagdating ng umaga, nag-aalmusal sila nang aminin ni Alexa na blanko ang kanyang isip sa mga pangyayari kagabi. Wala akong maalala, Carl, sabi niya, habang ang kanyang mga matay tila may itinatagong misteryo. Isang gabi, habang lahat ay tahimik, napansin ni Carlo si Alexa sa kusina na kakaiba ang kilos. Parang may kausap na hindi nakikita. Ang mga kubyertos at plato ay kumikilos na parang may sariling buhay. Alexa, sino kausap mo? Tanong ni Carlo, pero walang sagot ang asawa. Sa kanilang kwarto, isang kakilakilabot na tanawin ang bumungad kay Carlo. Nakahiga si Alexa at sa tabi niya ay isang nilalang na kamukha niya, ang mga matay puno ng puot. Ano to? Sigaw ni Carlo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa mag-asawang ito na nasa gitna ng hindi maipaliwanag na kababalaghan? Ang bawat kilos ni Carlo ay mahalaga para maligtas ang kanyang pamilya. Sa gitna ng kaguluhan, nagpakita ng tapang si Carlo. Sinubukan niyang iligtas si Alexa mula sa nilalang, ngunit napagtanto niyang mas malalim ang laban na ito. Hindi ito simpleng pisikal na away. Nakita ni Carlo na ang kwintas ay naglalabas ng itim na usok na parang sumisipsip ng liwanag sa kanilang paligid. Sa isang matinding paghaharap, kinailangang magdesisyon si Carlo. Kumuha siya ng lakas mula sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Kailangan kong gawin to para sa inyo, bulong niya sa sarili. Sa huling sandali, nagawa niyang tanggalin ang kwintas mula sa leeg ni Alexa. Sa pagtanggal niya, naglaho ang nilalang kasabay ng paglaho ng kadiliman. Ang kanilang tahanan ay muling napalibutan ng liwanag. Nagyakap ang mag-anak, nagdarasal at nagpapasalamat sa bagong umagang walang bahid ng anumang kadiliman. Ang pamilya na minsan ay nabalot ng takot at dilim, ngayon ay nagkakaisa sa liwanag ng pag-asa at pagmamahalan. Ano na kaya ang magiging buhay nila matapos ang lahat ng nangyari? Sa huli, natutunan ng mag-asawa
na ang tunay na liwanag ay nasa pag-ibig at pagkakaisa, hindi sa mga bagay na may kaduda-dudang kapangyarihan. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mga bagong kabanata ng katatakutan. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload at tandaan, sa susunod na may kumislap na liwanag sa dilim, baka hindi lang basta ilaw yan. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-ingat. Baka ang susunod na kwento ay mangyari sa'yo.